Mga kasayan, meron lang akong bagong i-share sa inyo na ngayon ko lang na-experience. Okay ang stator, okay ang regulator, at bagong-bago ang battery. Ito siya kasayan ha. Tignan siya kasayan dito. Pagbukas natin, ayun siya kasayan, wala. Wala siya kasayan ha. Yan, wala siya. Tapos, checkin natin yung checkin natin yung ating fuse. Yan. Tutukan mo para checkin natin yung fuse. Kasi pag wala tayong indicator, kadalasan putok yung fuse natin. Gagawin natin, lagay natin sa Wi-Fi sign o continuity. Siya. Wi-Fi sign ha. Tapos, pagdikitin natin. Ito yung pinakamadali kasi pagka wala kang wala kang halimbawa test light, ganito lang yung gagawin mo. Pagdikitin mo lang yung dalawa na yan. Pag tumunog, yan yung gagamitin mo. Okay. Okay. Kung di mo kabisado yung fuse mo, kung alin yung isukay mo na lahat. Okay. Okay, okay yung mga natin, okay yung mga fuse natin. Walang problema yung ating mga fuse. Ibig sabihin dapat pagbukas natin, iilaw siya. Ito yung in-unboxing natin, tinesting natin to sa Macho 175. Kung nasusubaybay yung mga video natin, yan yung tinesting natin, bagong-bago pa yung kasayan. Hindi pa na yan. Okay yung fuse natin ha. Pero pagbukas natin, wala. Gagawin natin, ikikik natin siya. Ikik natin siya kasayan ha. Gumagana yung alarm natin pero hindi siya nabubuhay. Yung siya kasayan na, hindi kumahalo lang pero di pa siya dumidiretso. Tapos pansinin nyo, pag umandar na siya, ayun yung reading. Ibig sabihin, okay yung charging natin ha. Okay yung charging natin. Okay ang stator, okay ang regulator. Bago ang battery, bagong-bago yung battery natin. Pero bakit nalolobat siya? Ayun siya, taas ng reading natin. Pag nagbukas tayo ng headlight, yung headlight natin ha. Kaya pansinin yung headlight natin. Ayun siya kasi kumukurap-kurap yung headlight natin. Kailangan pa naka-revolution tayo. Ibig sabihin, dahil may voltmeter tayo, okay ang charging, okay ang stator, nalaman natin sa tulong ng voltmeter. Kung wala pa kayong voltmeter, lagi ko ay kahit na magkabit nito kasi dito pa lang malalaman nyo na kung magkakaproblema yung motor. Katulad yan, ang ganda ng charging. Pag nagbitaw tayo ng headlight, ayan na, nagkukurap-kurap na siya. Tapos bumabagsak yung ating reading. Bumabagsak yung reading natin ha. Tayin natin yung headlight.
Signal light tayo. Turn left. Bumababa tayo ng 11. Bumabaksak ng 11 ha. Signal light pa lang yan. Tapos, bubusina tayo. Stock horn. Pakahina ng stock horn natin ha. Hindi gumagana yung ating loud horn. Stock horn lang. Loud horn natin, wala. Passing lang ang gumagana. Ito kasayan yung bagong battery natin. Oh. Kailangan maging mapanuri tayo sa ating motor. Ito siya kasayan na. Bali ito sa obserbasyon ko kasayan, kahit bagong-bago yung battery natin, yung battery natin na to ay depekto. Kahit bagong-bago. Di pa natin nagagamit to. Napang-unboxing lang natin to, tapos tinesting lang natin sa Macho. Tapos, ang ginawa ko dito, pinagpalit ko yung battery nyon. Ito. Dito tayo. Ito siya kasayan. Ito yung battery ng ating XRM 110. Ipinalit natin doon. Ang gagawin natin kasayan para malaman nyo kung ano ang problema, ilalagay natin to doon. Kasi ang problema nyo kahit bago yung battery, sira kagad yung battery. Tanggalin natin tong battery ha. Bali, nagtanong din ako kasayan sa magba-battery. Na binibilang ko ng battery na talagang puro battery lang yung paninda niya. Tinatanong ko siya kung ano yung para magkaroon tayo ng kaalaman ukol sa battery. Ang battery kasayan ay tingnan nyo, mas luma ha. Alisin natin yung bago. Natuto kami tornilyo. Pati tornilyo niya ay kalawangin na. Ito ang sira ang battery ha. Tingnan natin yung charging ko, napakataas. Pansinin niyo yung charging. 14.7. Okay na ako, 14.8. Nagulat kasi ako dito dahil ginamit ko siya ay kabago-bago. Bakit hirap na hirap mag-start? Natin yung charging. Ayun, yung pa rin Pansinin nyo, nakatanggal na to ha. Nakatanggal na yung ating battery dyan. Kaya na ba kasi malaglag para hindi malaglag ating mga tornilyo. Hindi natin papatayin yan para diretsuhan tayo. Para mas makita nyo agad yung resulta. No? Actual na kagad. Nahulog yung tornilyo. Gimamaya na lang. Bagong-bago yan kasayan. Yan, bagong-bago yan ha. Balik natin yung old na battery. Turuin mo, nagpalit lang ng battery, nagka-aberya na. Siyempre, yung kagad ang pagbibintangan natin yung battery. Dahil nakakondisyon naman to. Ito, wala ko ng screw.
Yung hindi pa ito pinapalitan ng battery, walang problema. Yung pinalit dahil mas bago, tsaka pa siya nagkaroon ng ano, tsaka pa siya nagka-problema. Be careful when you drive. Ito kumalit, tanggalin natin yung ano. Ilan yung reading ng ating voltmeter? Ay, wala pa kasi ano pa. Sira na yata. Sira na yata yung voltmeter natin ah. Wala pa rin ilaw. Wala pa din ito. Siya kasaya, no? Yan siya kasaya na. Yung voltmeter natin. Tapos, mag-headlight na tayo ngayon. Yan siya. Yung headlight natin. Be careful when you drive. Yan siya, naka-headlight tayo. Start natin. Yan siya kasaya, no? Gumana na yung ating starter. Mabubuhay na siya ngayon. Careful when you drive. Gusto natin. Tayo natin yung headlight. Busina tayo. Nakasayan nyo na natin ha. Pansinin nyo ha. Signal light tayo. Turn left. Tapos ilaw tayo. Ito yung battery natin na bago kasaya, no? Bagong bago ha. Pa natin nagagamit. Pero tingnan natin yung reading. Tignan nyo kasaya, no? Tignan natin sa 20. Tignan nyo yung reading niya. Ayan siya. 12.2. 12.2 yung yung reading niya. Pero yan, uubusin ka agad to. Mauubos ka agad siya. Drain agad siya. Biruin mo, 3 araw mo lang siyang di ginamit. Wala na kagad ka, hindi na nabubuhay dito. Be careful when you drive. 3 araw lang siyang di ginamit eh. Hindi na mo na magamit yung starter. Tapos lahat ng ilaw na wala. Yan ngayon, pag ganyan nagcha-charge charge na siya ng maayos, tapos hindi kagad siya mapupuno ha. Dito. Pansinin nyo, siya kagad kanina, pumapalo kagad siya ng 14.7, 14.8. Samantalang, wala naman siyang karga. Ibig sabihin, dapat hindi kagad siya mapuno, nakatulad dito. Ayan. Magme-maintain siya sa magme-maintain siya sa 14.7, 14.8, pagka full na yung natin. Pag full na yung battery. Katulad yan, hindi pa full yung battery natin, Hindi pa siya magme-maintain doon kasi nagcha-charge pa siya. Samantalang dito, puno agad. Ibig sabihin, itong battery na to may depekto. Bakit nga ba nasisira agad itong battery natin? Ito yung paliwanag sa atin ng pinagbibilan natin ng battery. Nabentahan siya ng battery na puro battery lang ang tinitinda niya. Ang battery natin ay merong lifespan.
may lifespan yung ating battery. Ngayon kasayan, halimbawa, ang lifespan nito 5 years. Ngayon, na-stock siya ng 4.5 years bago siya mabili. O, yung gagamit na lang kasayan, meron na lang siyang kalahating taon para magamit niya yung battery kasi sa pagkaka-stock, tsaka siya binili. Katulad nito, hindi pa natin nagagamit, sira agad. Wala to kasayan, hindi na natin magagamit to. Sumubok tayo sa produkto nito kasi mura. Ito in-unbox natin, tinesting natin sa Rusi 175. Ang nangyari, wala agad. Ayan, tingnan nyo kasayan na, medyo tumataas na yung reading natin. Oh. Ganito dapat ang battery. Pag maintain lang siya sa 14.7, 14.8, pag na-full na yung battery. Ganyan yung tamang battery natin. Hindi yung pagka salpak natin, full kagad siya. Ayan siya. Tapos yan, pag okay yung battery natin, pag nagbukas tayo ng ilaw, mini driving light, magbukas tayo, ayan na siya. Bukas sa harapan para bukas ka ng headlight. Pagbukas ka ng park light, buksan mo na yung underlights mo. Kahit buksan mo siya lahat kasayan, ayan, gagana yung mo, makukuha mo lahat. Ikutan mo yung motor natin. Ito kasayan, bali kasayan na naging problema natin ay battery. Ito yung charging niya kasayan ha, ayan yung charging. Pansinin niyo yung charging. Bukas lahat, 12.2. Pag nag-rev tayo, akit agad. Kahit pag signal light tayo, Turn left. yan, wala siyang hindi siya magkukurap-kurap. Okay na okay. Yun lang yung video natin kasayan. Hindi porket bago yung battery natin hindi na natin siya i-check. Kailangan pa rin natin siyang i-check kahit bago siya kasi yun ang alam natin na nagpalit tayo. Halimbawa, okay siya sa mga unang araw okay siya, sa mga sumunod na araw hindi siya para hindi lumayo yung ating troubleshoot. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.